pagkatapos ho nitong meeting na ito. Nagugutom na ba ho kayo? Hindi, masok pa yata kayo eh. Basta si Governor Tony ang bahala. And so I appeal before you. Nagpipresent ako sa inyo, hindi ho sa ako ay kaharap ninyo, kundi ito ay kasama pa sa trabaho. I've been moving around firstly because ako ho ang housing chair. In fact, all the way from Pagadian, ang pinag-uusapan po namin ni Mayor Pulmones, yun ang kanyang housing project. At nabanggit niya sa akin, meron silang IP. It's under my administration in the National Housing Authority that we were able to extend housing assistance to indigenous people. Naisip-isip ko kasi, we talk of tulungan ng mahirap, tulungan ang mga informal centers. Bakit naman walang tulong sa mga IP? So we can talk. I know, in this Zamboanga del Sur, Governor, marami ho ditong IP, so let's try to work it out. The last time I was in Mindanao 2 weeks ago, I came to know that we have a lot of projects in South Cotabato, in North Cotabato, and in Sarangani. So, tatrabahuin po natin. Pangalawa, para masabi ko sa inyo, marami pang mga empleyado kahit sa privado sector o doon sa public sector na hindi nalalaman na sila ay Pag-ibig members. Kayo po, ang sweldo natin, may kaltas po yan. Binabawasan tayo ng 100 pesos. Sayang naman po yun. The best benefit that you can avail yourselves of is the housing benefit. Kung kayo ay nangungupahan, lalo na sa probinsya, nangungupahan mo kayo ng 3,000 hanggang 5,000, bakit po kayo magiging mangungupa forever? Kayo ho ay bumili, you avail yourself of your housing benefits in Pag-ibig. You can buy at 3,000, you can buy a house and lot already for about 550,000 pesos. Sayang po yun. At wag po kayong matakot. Kadalasan, ayaw umutang dahil sa baka mamatay yung nagbabayad, paano na? Di ba yun ang sinasabi? Pero katulad po ng tiga Hong Kong, yung tiga Hong Kong, 2 years pa lang, siya po ay umutang OFW, 800,000 peso worth. 2 years as member, may nag-suicide sa Hong Kong, nabaksakan siya nung nag-suicide, pati siya namatay. Nakakuha po siya ng benefit sa Pag-ibig ng mga 1.2 million pesos. Why? Kasi ho, yung 800,000 na bahay na inutang niya, pag umuutang po kayo sa Pag-ibig, may kasama na kung tawagin mortgage redemption insurance. Sayang po yun. Kapag ikaw ay namatay, kahit na first day, lahat ng babayaran nyo for 20 years, bayad na po yun. Ang tawag ko doon, mortgage redemption insurance. So try to avail yourselves of the housing benefits. Isa pa, ang nilalakad ko po, hopefully, ang alam ko, isa dito sa 3 ay tiga Mindanao. I'm trying to work out now na mapabalik na ho yung 3 Pilipino na who were sentenced to die, pero nagkasundo. Ang importante na lamang ho ay magawa ng paraan para makabalik na dito sa Pilipinas. So that is also my job. But more than that, ako po ay nandito sa inyo sa Zamboanga del Sur dahil sa si Chairman, alam mo ninyo, yung governor nito is a good example of he gets what he wants. Makulit po ito. Buwan-buwan, pinapaalala nito, atin ka ng Robert Scout, atin ka! Paano kung makakatagyan? So I'm here to attend yung Robert Scout activity dito po sa Zamboanga del Sur. Pero, since I'm here now, mag-usap muna ho tayo kung bakit ho ako nagdeklara na ako ay kandidato. At ako naman ho aapila sa inyo. Sana wag ho kayong maniwala dun sa pagkakasira sa aking pagkatao. It's too early to talk of politics. But apparently, so many are insecure. Kaya lahat ng pamamaraan ay ginagawa, lalo-lalo na ho yung paninira sa akin at sa aking pamilya. Sa
Sa inyo pong harapan, sa Diyos at sa tao, hindi po totoo ito. Lahat po nang ibinibintang sa akin, lalo-lalo na, lahat po yan ay kaso nung mayor pa ako. Nung mayor ako, every year I had a case. That includes a lifestyle check before the ombudsman. Yung binibintang na ako may-ari ng 350 hectares, I cannot imagine 350 hectares, it started with 10 hectares. Kasi bumili po ako doon sa area, yung kumpanya ho namin, bumili ng lupa doon, nagtayo kami ng piggery, it was 10 hectares. Later on, it became 30 hectares, became 50 hectares. Eh yung nagbibintang sa akin, medyo may sakit na ho yata, lasing na o laging natatalo at wala ng pera madirihin siya. Suddenly, binibintang sa akin, hindi naman ho ako may-ari ng 350 hectares, but you have seen probably sa TV yesterday, sabi ng owner, hindi ho 350 yan, 154 lang yan. So, I thought for a while, sana yung mga bata ho ditong mga mag-aaspirang pumasok sa politika, kailangan ho talagang magdasal pa tayo ng marami. Sana tumaas naman ho ang tas ng politika. Hindi ho personalan ng paninira. Hindi mo ho yung mga bintang at gawa-gawang istorya lamang. Especially at the time when we have so many problems. We have the power problem in Mindanao. We have the problem of peace and order. We have the problem of transportation. So many problems. And yet, because we belong to another party, the first in the history of the Senate, 3 buwan na ho akong iniimbestiga. And believe it or not, dear mayors, ang iimbestigahin lang yung overpriced parking building na. Kung kayo maanyayahan ko pumunta sa Makati, you will see it's not a parking building alone. It is a building where 4 floors or 5 floors para sa parking kasi kulang po kami ng parking. And the rest of the buildings are offices. And up to now, nothing has been proven about the alleged overpricing. And so suddenly, from the issue of building, napunta na ho sa mga criminal charges. Napunta na ho sa mga personal. But at the end of the day, I think the truth will prevail. Yun lang, it happens the hard way. But I still have that belief with your presence here. I think hindi naman huli niyo ako hinuhusgahan na ng masama. Lalo-lalo na sa aking palagay, sa darating na halalan po, ang magiging issue, kakayahan at karanasan. Kaya naman po ako talagang nagsabi na ako'y magkakandidato kasi may karanasan po ako at kakayahan. I've been a mayor since February 1986. And I was a part of the executive department for 21 years. Wala po yung pagka-vice president. Let's talk now of governance. Barangay captains? Barangay captains, where are you? Kayo po, barangay captains, matagal ko nang sinasabi. Kung hindi rin lang po itong mangyayari, pangako ko sa inyo, pag ako po nahalal, isa kayo sa uunahin kong matulungan sapagkat panahon na. Panahon na. Huling-huli na. Who are in the first line of defense? Ito ang natutuka ng ahas. Ito ang nakangagat ng aso. Ito yung mga nasa mundo. And yet, they have not been recognized as employees of the Philippines. Ano tinatanggap ng mga barangay captains and officials? Honorarium and allowance. Maglilingkod yung mga yan, pareho natin, 9 years. Magre-retire yan. Di isang sentimo walang matatanggap. Kasi hindi sila member ng GSIS. Remember that you become a member of the GSIS if you are an employee. They are not. I'm sorry to tell you, you are not government officials on that note. Hindi po kayo opisyal ng pamahalaan. Hindi kasi kayo empleyado. Paano kayo magiging opisyal? Hindi kayo membro ng Pag-ibig. Hindi kayo membro ng PhilHealth. Yung PhilHealth ay pinag-uusapan. Ito, 2010 pa, nung ako ho'y nagkakampanya, sabi ko, dagdagan naman ng benepisyo ang mga barangay officials. Dinagdagan po. Paano na dagdagan?
Di ba kayo noong 2010, in the latter part of 2010, nakatanggap na ho kayo ng benefits na panibago. Ano yun? Nakatanggap ho kayo ng death benefits. Tanong ko sa kanya, masaya ka na ba ka? Hindi ho. Bakit? Kailangan mamatay muna ako bago ko makatanggap ng death benefits. But I repeat, it's high time. I don't know, hopefully sana, the soonest. Pero kung hindi ko magagawa yan, I assure you, under my administration, we will give you that priority of being employees of the Republic of the Philippines. Mayor, marami sa mga local governments, nandito si Governor Tony, marami sa mga local governments ang inaasahang pera, IRA, Internal Revenue Allotment. In fact, there are local governments 100% IRA dependent. Sa akin, ang palagay ko, pakay sa kalanasan, dapat una, dagdagan ho ang IRA ng lahat at lahat ng local governments. And that is one way of getting away with graft and corruption. Nagkakaroon ng graft and corruption kasi magmula sa national government, bababa pa. Yun na nga lang, automatic dapat ay binibigay sa atin ng pera. Hindi naman nagiging automatic. The national government still owns the local governments billions of pesos. Walang regularity ng pagpaparelease. Lalo-lalo na kung ang gobyerno vindictive na, vicious pa, cruel pa, pagkakalabang ka, wala kang matatanggap na tulong. Baka makuha mo, mura pa. Pangalawa, paano ho natin tataasan pa yung IRA? Kami, mayaman po kami. Alam mo ma'am, we always take pride. This is a matter of fact. When I became mayor in 1986, ang pera po namin was only 240 million pesos. In 5 years' time, nandun na ho kami sa 1 billion mark. When I left Makati in 2010, ang pera po namin from 240 million became 11 billion pesos. Yun po ang pera namin. Magaling po akong manager. Magaling po akong administrator. So, ano ho yung IRA? Ang IRA, mga mayor, 50%, di ba? 50% galing sa population. 25% galing sa area. 25% revenue. Yung 25% revenue na yun, malaki ho yun sa mayaman. Mayaman na, marami pa makukuha sa IRA. Katulad kami, mayaman na kami. 25% kasi ng real estate tax, yun ang ibinibigay sa IRA. Okay? Sa aking palagay, dapat yung mga mayaman katulad ng Makati, hindi na ho binibigyan ng share doon sa IRA ng 25%. Dapat ibinibigay na lamang po yun sa mga mahihirap na mga bayan. Alam niyo ba kung magkano ang aming IRA nung mayor po ako? Ang IRA ho namin is 850 million pesos. Mayaman na kami. Sapagkat it's revenue-based, mataas ang revenue namin, mataas ang aming sharing. Kayo, mahirap na, o konti ang inyong revenue, mababa ang makukuha nyo sa IRA. O hindi ba? At panahon na rin, if I may say so, nung sinabi ni Congressman Gatchalian, teachers, sayang, walang teachers dito. Pero, karamihan sa atin dito, pani government employees. It's high time to increase the salary of government employees. Panahon na po yan. That's what is unfortunate. Totoo that our economy is better. Maganda ang economy natin. Pero maganda ang ekonomiya, marami pa ang nagugutom. Marami pa ang walang trabaho. And that is what is being pointed to pagka sinasabing exclusive growth. Yung growth ko sana natin economically must be an inclusive growth. And that includes already the salaried employees. Taas
Taasan mo natin yan para meron din hong magkaroon ng consumption. So these are the things which I think ito ho ang aking karanasan at kakayahan, kaya hindi naman ako nahihiya na iharap sa inyo ang sarili ko. Yes, ladies and gentlemen, I'm aspiring for the presidency come election time. So, before anything else, bago po ako magtapos, sa lahat ng ayaw ko, lahat ng ayaw ko yung taong hindi marunong tumanaw ng utang nila. I lost my mother. When my mother was alive, naliligo ako ng mainit na tubig. May alcohol pa. My mother was a school teacher. Every day, dinadala ko ng libro. Sa kanya yata ako natutong magbasa. But when my mother died, my father gave me, inasa ko sa kanyang kapatid. Sa amin sa Batangas, hindi ho porking pamangkin ka, pwede kang patulog-tulog. Sa amin sa Batangas, kailangan magtrabaho ka. Doon po sa tiyo ko, doon po ko natuto at naharap sa kahirapan. Marunong po akong mamalingke, marunong po akong maglaba, at yun mo, dinanas ko. At hindi ko makakalimutan, who can best talk of how hard it is to be poor? My mother died at a young age of 48. Wala po kaming pera. Kaya nung maging mayor po ako, ang isang priority ko, hindi dapat mamatay ang isang taga-Makati dahil sa kahirapan. Walang panggamot, walang ospital. Now, halos lahat to sa amin, we are now covered by an insurance. 85% or 90% of Makati. Yung mga mahirap, kami ho ang nagbabayad ng premium nun. So we have a universal health insurance. Education, kung hindi ako nag-aral, hindi po ako makakarating dito. Kaya ho kami, maging mayor ako, you can go to our city. I think our educational system is at par with the private sector. Papasok po ang bata, libre lahat. Textbook, uniforme, buildings, etc. etc. And these are born by the experience that I underwent. So, the ultimate, kung bakit po ako ginaganito, ayaw nila kung tayo magsama-sama. Pero lagi kong sabi, hindi nyo ko mapapahiwalay, hindi ko ho iiwanan yung mga naghihirap sapagkat alam ko ho kung paano ang maging mahirap. On that note, maraming salamat po sa inyo, tiga Zamboanga del Sur. Ang laman ko pala dito, Governor Tony, 85,000. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo, sa Senator Nancy, number 5 pa ho dito sa Zamboanga del Sur. Utang na loob po yan, magbabayad po ako ng utang. Sinasabi na sa akin ni Mayor, pagka naging presidente ka naman, pakitapos mo naman itong aming so, ito ho, you can quote me on this. I was known in Makati because I was credible, because when I make a promise, tinutupad ko po yan. Sa panahon ko, makikita niyo kung matatapos po itong covered court. Maraming salamat. Maganda ka po sa inyo lang. Hanggang salamat. Mabuhay si Vice President Binay! Mabuhay si President Binay! Mabuhay kitang tanan! Gusto mo malitrato? Gusto mo? O sige, arrange nyo Una, mga board members, vision is valuable time in visiting the only first-class responsibles of Zamboanga del Sur lobby for the concentration of leaders of Zamboanga del Sur. Given this 21st day of October 2014 at the responsible lobby, Zamboanga del Sur. Roy, pas-pas po na yung kakao para mga tuloy. Signed, Mayor Rico L. Amigo. Dino. Tuwa. Okay. Litratas na. Okay, go.
Salamat. Apil na itong makita. Okay, sir, ano po? Ready? 1, 2, 3. Okay po. Kira, pagkakaw na ito, niya dire, dito.